I will be the last speech para kay Mama. And I would like to begin by taking praise from the Bible. The Lord said, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." It is easier to isultin siya na verse paglaing tao na namatayan. Kaya nag-comfort mo yung laing tao. Pero when you have to say this to yourself, kung ikaw lang walay nino, baka imposible na nawa mo. Kaya asa ko ka part blessed sa pagkawala sa akong ama. Nga unfair kay sa tinuod lang di pa yun wala layo na sa even dili lang man ako naglisod tawad. We can all see a few months before this, 2 months before this, okay kay si Mama. Healthy mo na kayo siya one lifestyle niya. Positive kayo siya paglantaw sa mga utang. Most importantly, dagan ka siya kinalook forward. Pero kato, all of a sudden, dying day siya. Sa kamuwala, nakabalon sa iyang case, katong pagbalita yun ang iyang cancer diagnosis. Lisod dawagon nga kami nga gasog is blessed. So kato for two months at least nakita na ko sa kapaspas ang pag-deteriorate ni Mama physically. Walang siyempre nakapakuntanan yun sa mga taong takalitan. Bitaw learn nga ng siya man. Ano siya mga bitaw? Ano bitaw? From cancer diagnosis to death, it was the longest 2 months na ginahuli. Especially nung kailangan ng malalayan sa mga emotionally. Talawan may ibigay na siya o mga sakit. Like, isulti sa kurawingan na gabi. Anan dili niya, anan mga hate niya, mga ginakahandugan niya, naakubag niya in just 2 months. Kaya nag-injectionan, kaya nagkagawing tambal. Pero within that short time, nakita ko na ako ang kausapan kay Mama na hadlukan kayo siya. Pero niabot ko rin ang panahon na iakubag niya ang condition. O eventually, niya ang pagkamatay na dawat niya with great courage. Nawala for a while ang ako ang nailan ng Mama hadlukan kayo. Kita ang may something na na-learn sa kapaspasan at pag-hinaw. Kay, in fact, even ako, physically and emotionally affected. Nibagsak ako at ako ang physical and mental. Kumbaga, there was a time na sa sulod lang sa isa kabulan,
dili siya normal 20 kilos ang wala sa buhok. Tapos katong pagod nga tayo eskwela ko niabot sa point nga sa kadagan sa kagrabe sa mental pressure na for 1 minute nakalimot kung kinsa ko asa ko padulog kung nag-unsa ko dili mga nakuyawan ko ako ay nabisa ko kadali. Pero maski kanaan nahitabo sa ako kung sa katuluban nga nag-anos tungkol sa pangita ko kay mama. There's one thing na na-realize na ko magma something positive na make away ka. In those 2 months, samot ako mas nailhan si Yesu Cristo ang Ginoo nga nag-anos ko namatay para sa ako ang kanawasan. Kumbaga, before dinahita ko, ang ako ang pagkailang sa tuwang Ginoo bilang isang Kristiyano, dili yun anak kalaya. When Jesus cried out, "Father, why have you forsaken me?" It is an echo of what we all feel, katong especially sa mga naglisod ng tawad, nga especially sa ako. Kay just karon lang na year, kami sa mga asawa ko nagsabit ito yung taman. Kumbaga, ang waging ipalalo ang mga pagtuog na nag-fulfill yun sa akong duty as a Catholic tuwahaya level. Itong mga nakulanan sa YouTube, ginagawa nyo lang kadang mag-umpisan, mag-adoration, mag-rosary, kadaan mo may rosary. Nga, kapusan tayo sa among pag-inabuhay, kita magigtanan ng ibang mga looking forward na ang ato ang faith ma-reward ka siya with the miracle. Kaya mo lang ito kung pinapangayo. Pero, ganun, nabatik na ko, ang nabatik ni Kristo ako panahon na ito. Gano'n kung masaktan ni mo, Lord. Devoted ko ang taki sa iyo. So, katulad tayo sa ako ang pagsubok, I know na ang Ginoo with me. Kaya nabatik ko kayo. Yan, nakapagay, in fact, pinangasakit na conversation na ko with Mama Luke. Katulad ng tayo na wala na siyang linggo. Iyahan niya sila kung saan ang status sa pagkakasyon. Kami na lang ang magawa. Yan. Naabot yun to sa point na iingnan namin sa doktor. Kasi tubuhan siya. Pagtubuhan mo ng tao, kung nagahong ka mamaulian siya, posibleng dili na siya makastoryahan ng doon. Dili na siya makakaon ng tawag ng doon. So, ang iyang kalamusan, pag-antos gihapon. So, nag-decide din nga dili siya matutuhan. Kaya mawa ko giingon kay Mama, ali ang status sa iyong doon lang. Tungkol kay dili man ka matutuhan. Tungkol kay dili man ka matutuhan. Mga naka-oxygen lang siya ako. Sige lang siya ginawa. Gahangat ginawa. Bago, makingon siya. Kung dili ka mauliatan niya sa kaling oxygen. Doa lang ang mahita ko. Kapuyan, ikumam lang, huwag sa
maluos ka. Or mo lang ang pitik sa iyong partner. Katong istorya na muna kay mama, na-feel na kung saan yung helpless. Wala naman yung pinakuhan natin. Ang Ginoo na naman pinagbahala. So katulad tayo sa helplessness sa Ginoo. Katugaling bago sa gipatay, ay bago sa gidagit, ang Ginoo bago sa gidagit, nagsuko man po siyang taman. In fact, ihang isulti sa ito. My soul is in deep sorrow. Let this cup of suffering pass from me. Sa katong akuan, nakasulti ko sa Ginoo man. Pwede man ang taalaing tao, pwede man ang doktor ang magsultihan ni kay mama. Pero ako na lang po siya, gikarga lang sa posibilidad. Okay? Gusto. Just to be there para sa mama. And kako, while gahilang ko ako, makita ko si mama ka. Gina-comfort ko niya in her own way. Ito ko'y katawad na yun. There was a time kato si speaking of God suffering, there was a time when Jesus was hanging on the cross. He once begged for comfort. He once said, I thirst. Katong dili na makasaya si mama, it's exactly the same thing. While minabugahan siya oxygen sa mata, pwede siya uhaw, pwede siya tulungon. Pero dili naman daw siya pwede pakanan. Di naman siya pwede pwede magdalang tubig. Inana ka down pagka-critical nila condition. So ako na lang ginagapasan niya pugaan gapas kita wala yung tubig. In those times, kabalo ko nga naahang Ginoo. Kaya it's the same thing na ihangin nito. Before Christ breathed his last breath, he once cried out, "It is finished." A few seconds bago ni flatline si Mama, ikitawag ko sa nurse. Naapag siya gaway lihog, makalihog pa siya. Makalingit-lingit pa siya. Gisulit yun ako, ilang segundo nga naamag dito. Ako gisulti siya, okay na. Kapoy naman mo kanin, hindi lang naman mahulay. Okay na mo. Then ka to, taon-taon kita ang doktor sa kuha. Niya muna yun. Gi-announce na ang time of death. In that moment, nagapanawag ko sa kuha pamilya, sa kuha asawa, kinsa man akong matawagan wala na si Mama. Lisod kayo, but even kumaga, lisod kayo ako ang magdala sa balita. Pero ako na lang kung siya tialsa. Nakalisod. Sige, ako ang magdala sa balita. Kaya at least, during the few seconds na naapa si Mama, naapulog ko na aktan na ako siya. Yan, moto, nag-flat tayo lang, pinapunta na siya. Ihatod na siya sa kuwan. Ihatod na siya extension. Wala pa po, mga kuwang-kuwanan na. Wala pa nigawas sa katuwang magsubuhan. Nahumana na tanan pag-uli na naman. Nga,
Gakuan pa ko sa Ginoo Lord at ipinagbiyan. Sa karong panahon wala na yung parents. But when Christ resurrected from the dead, ibanang sa kabangon siya. One thing ay isulti siya mga disciples was, I will not leave you as orphans. I will come to you. Kana na-promise na Ginoo somehow i-fulfill niya sa buhay. Through your presence, kamo tanan nga naanalin. Kamo, and tanan people nga nagtambong sa paghaya ni Mama for the last 7 days sa ihang way. Sa mga tao na nag-adjust sa ilang buwan, sa kalayo, sa mga tao na nag-adjust sa oras, na nag-spend yung time sa buwan. Like isulti sa ako ang asawa kagabi, ang kwarta makita, pero ang oras hindi na mabalik. So, dako kayo pasalamat sa Ginoo. Wala ako na feel nga gibiyaan for the past 7 days. Kumbaga, ang weight ni Mama was paanmin sa kaayo. If we believe na ang pagkamatay sa tao is sa sumusunod ng pinabuhi, ang makaluwas o maka-sustain siya sa prayers. Mga buyang-buyang yung nagdawat na assistance ni Mama sa kabilang buhay. Kaya kada adlaw yung gwapo kayo ayos kayo ang prayer service kayo na-offer siya. So, katulong, I would like to end this speech by thanking everyone sa akwang family on all sides. First, sa side sa asawa, Natala and sa family, represented by my mother-in-law, si Mami Rosario. To my father's side, mga Tulin, represented by Adelia and family, along with the PGMI people. To my mother's side, especially, the wider Antipasado family o mga taga-Tulin, mga neighbors niya, mga kababata niya, represented by Tita Jill. To the friends and co-workers ni Mama sa Kuwa, uban ito mga ninong na ito, represented by Attorney Jonathan Antoan. I would like to thank, I don't know kung naaba sila ng mga ato mga amigo na sa Ateneo, both high school and college. I would also like to thank my neighbors, sila nanay sila Toyo and family and everyone else. Pasalamat ko sa ako ang household mismo. Special mention kay Ate Maricel na for 32 years nagservisyo sa ako ang mawala yung magsawa sa iyang obligasyon kay Mama hangtod sa kinatungan. So, Tito Boy Pastoren, salamat kayo. You almost became my stepfather. And lastly, walay lahat ng akong asawa na si Web, who had always said, and I will always say again, na siya yun ang answered prayer ni Mama. Dagang salamat sa inyong tanan. And kanino, ang gusto ni Mama para sa buwa punta is maging successful career person na nagagather of pressures of the other. But instead, tungkol sa kamaayon ni Mama sa buwa, tungkol sa iyang kamaayon sa laing tao, I became a spiritually driven person.
who gathers treasures in heaven. And for the rest of my life, i-appeal din ako ang ako ang mama sa ako ang pag-alpo, sa ako ang pagsabit sa Ginoo. Tungod po sa akong mama, sa people around